Aray, ang sakit. Ano ba ang sinisigaw mo? Sino ka? Ano ang ginawa mo sa akin? Ano ang ginawa ko sa'yo? Bakit hindi ka nagtanong? Ano ang ginawa mo sa akin? Ano ang ginawa ko sa'yo? Hindi mo. Naaalala kung ano ang nangyari kagabi, di ba? Ginawa ko bang lumandi sa kanya? Sa wakas, nakabalik na sa sariling bansa. At pinapagawa pa rin ako ng matanda na magsagawa ng misyon. Panginoong Kale ay kailangang maging bodyguard para sa isang magandang CEO. Sayang ang talento. Hoy, ganda. Ikaw, Huwag kang samuka sa akin. Lasing ka. Mabait kitang dinala sa itaas. At samuka ka sa akin. Ano bang ginawa ko para maranasan ito? nasaan ang mga damit ko? Hinubad ko. Ikaw, Ang ating mga damit ay nadumihan dahil sa suka. Pero huwag kang mag-alala. Nakapikit ako buong oras. mabuti walang nangyari. Pasensya na. Kaya, ang nunal sa aking likod hindi mo rin nakita? Hindi ba nasa dibdib mo ang nunal mo? Manya, Kung okay ka na, aalis na ako. gago. Pangulo ng Saligang Batas ng Harrow. Celeste. Talagang maganda. Hindi nag-exaggerate ang matanda. Pero ang negosyo parang digmaan. Anong silbi ng pagiging maganda? Isang babaeng kakagraduate lang sa kolehiyo, makakaya bang suportahan ang isang malaking conglomerate na ganito katagal? Celeste, ngayon si Ginoong Shield ay darating sa grupo 9 upang magbigay ng malapit na proteksyon para sa iyo. Siya ay isang tunay na master, alam mo. Isang lalaki. Tatay, hindi ba yon hindi angkop? Hindi ka pwedeng maging matigas ang ulo dito. Ang pananaliksik sa conversion ng enerhiya ay nagkaroon ng breakthrough. Ngayon, hindi mabilang na tao ay nagmamataas sa Jaro ng may kasakiman. Sige. Isang master. Ano kaya ang itsura niya? Paano siya naging ganito kabata? Isang master. Ginoong Shile. Sa tingin ko hindi ko kailangan ng anumang espesyal na proteksyon. Walang problema. Hanggat pumayag ang tatay mo, aalis ako agad. Sige. Sandali lang. Tatay, naloko ka. Si Silas ay nasa 20s pa lang. Mukha siyang thug. Ang buhay ay puno ng sorpresa. Isang master ay hindi laging may ethereal aura. Pero, Tama na, wala nang pero. Hanapin si Ginoong Shield ng posisyon para maprotektahan kanya. Pwede niyang piliin ang anumang posisyon na gusto niya. pwede niyang piliin ang anumang posisyon. Kung gusto niyang maging presidente, dapat ba akong bumaba? Binibining Hale. Pwede na ba akong umalis? Teka. Pumayag akong manatili ka. Anong posisyon ang gusto mo? Security guard. Libre. Hindi halata. At maaari kong obserbahan ng lahat kahit kailan. Security guard. Sigurado ka. Sigurado. Ang paupuin ako sa opisina buong araw ay magpapabaliw sa akin. Anong ginagawa mo? Huwag kang masyadong dramatic. Ginagamit ko lang ang lalagyan mo ng ballpen. Ano ito? Isang maliit na bug. Opisina ko. Paano ito napunta rito? Sino ang nakakaalam kung sino ang iyong Gina galit?
Ang daming bugs. Kaya pala ako ay pinagmamasdan sa buong panahon. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman na ang mga lugar na iyon ay pwedeng magtago ng bugs? Dati, nagtatrabaho ako para sa isang kumpanya ng seguridad sa ibang bansa. Sa ilang sandali, Papasok. Ikaw pala. maliit na mundo, no? Direktor Thorne, ano ang problema? Wala? Binibining Hale, gusto mo akong makita? Ito ay, ang bagong seguridad naming si Silas. Dalhin mo siya sa departamento ng seguridad mamaya. Silas, si Talia ay ng Harrow, direktor ng HR, at pati na rin direktor ng marketing. Siya ang magdadala sa iyo sa paligid. Isang security guard lang? Bakit personal na aayusin iyon ni Binibining Hale? Maliban kung ang taong ito ay may koneksyon? Kalimutan mo na, hindi mahalaga. Si Silas ay nasa aking mga kamay ngayon. Ikaw ay magsisisi. Director Thorne. Mukhang may malalim tayong koneksyon. Oo, malalim nga iyon. Problema ito. Nagpagalit ako sa sarili ko. Director Thorne, bakit ka narito? Kapitan Voss, ang pangalan niya ay Silas. Siya ang magiging bagong kasama mo simula ngayon. Siguraduhing sanayin mo siya ng mabuti. Walang pagpapabaya. Director Thorne, ang subtext na iyan. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Ang babaeng ito. Paano siya magtatanim ng galit ng ganito? Kahit papaano ay mayroon tayong samahan ng pagbabahagi ng tama. Director Thorne, huwag kang mag-alala. Susundin ko ang iyong mga tagubilin ng eksakto. Silas, wala akong laban sa iyo. Pero si Director Thorne ang nag-utos, kaya wala akong pagpipilian. Ito ang usapan. Mag-set up ako ng munting laro para sa iyo. Kung makapasa ka, kami. Tatawagin kang isa sa amin. Ano, sa tingin mo? Diretso, sinabi mo ang nasa isip mo. Isa kang tunay na lalaki. Sige. Ipapalaro ko sila sa iyo. Kung makalipas ang 3 minuto, nakatayo ka pa rin. Umasa ka. Mag-ingat. Ang mga ito kong kasama, lahat sila ay dating militar. Nakikita ko ang bawat isa sa kanila ay sobrang sabik. Bakit hindi lahat sabay-sabay na lumaban? Perpekto. Ako rin ay naghahangad ng laban. Ikaw ba? Pagod ka na bang mabuhay? Kasama ang lahat ng mga taong ito? Sigurado ka ba? Sigurado. Sana ay magaan lang sa iyo. Ngunit itong si Silas ay sobrang mayabang. Ginoo, hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Turuan natin siya ng leksyon. Magaling! Ngayon, ipaalam sa kanya na ang seguridad ng Jaro ay hindi basta-basta. Dahil hiniling ng binatang ito, mga kasama, ibigay natin sa kanya ang gusto niya. Siya. Laban. Sumusulong siya sa halip na umatras. Siya ay mayabang o baliw ba siya? Ang kanyang mga galaw ay makinis at tuloy-tuloy kasi siyang panoorin. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay nakakatakot. Tao pa ba siya? Simula ngayon, magkapatid na tayo. Tawagin siyang Big Shield. Big Shield. Lahat kayo ay mas matanda sa akin. Kapag tinawag ninyo ako ng ganyan para akong matanda. Binata, paano mo na-offend si Director Thorne? Siya ay laging mahigpit at walang kinikilingan. Hindi pumapatol sa kahit sino. Hindi ba nasa dibdib mo ang nunal mo? Manya!
Ewan. Mga babae, ano? Minsan sa isang buwan. May mga araw na iyon. Yung lalaking iyon, nakakainis siya. Oo, pero napalo siya. Kailangan ko pa rin siyang panagutan. Bukod pa riyan siya, ay isang taong dinala ni Binibining Hale. Pupunta ako at titingnan siya tingnan kung talagang nasaktan siya. Hindi ako nag-aalala sa kanya. Silas! Kumusta ang presyon, Silas? Itong si Silas. Talaga bang na-enjoy ito? Direct to Thorn. Anong nagdala sa iyo pabalik dito? Tinitignan lang kayo. Magulo dito. Ito ba ang paraan kung paano kayo karaniwang kumilos? Mukhang ang security department ninyo kailangan ng pagbabago? Huwag kang mag-umpisa ng gulo ng walang dahilan. Kung may problema ka, harapin mo ako. Paano mo nagawang kausapin si Matriarca Morwen ng ganoon? Sa oras ng trabaho. Ano ang pinapanood mo? Nanonood ng laro. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ko sa'yo na nanonood lang ako ng laro. Bakit ka ba nagagalit? Kaya ito pala ang bola na pinapanood mo. Nakakahiya. Hindi ko siya pwedeng malaman. Ano ang hindi ko naintindihan? Sino ang nagpagalit sa ating Director Thorn? Wala lang. Wala kang pakialam. Ikaw? Humingi ka ng tawad kay Director Thorn. Ngayon na. Sino ka bang akala mo? Nagsasalita ka sa akin ng ganyan? Ginagamit mo ako para manligaw ng babae, ha? Ang sama ng ugali. Simpleng security guard lang. Naglakas loob kang kausapin ako ng ganyan? Kaya makinig kang mabuti. Ako ang marketing manager ng kumpanyang ito. At ang tatay ko ay ang vice-presidente. Kaya ingatan mo ang tono mo sa akin. Direktor ng marketing. Ang galing talaga. Hindi ikaw. Ang yabang mo. Sumusuntok siya ng walang babala. Medyo desidido at malinis. Sayang. Puro lakas, walang utak. Ikaw? Ang kapal ng mukha mo. Kahit si Binibining Hale ay dapat gumalang sa ama ni Ginoong Sean. Sinaktan mo ako. Sobra ka na. Sibak ka. Si Silas ay talagang malas. Kakastart lang niya ilang oras ang nakalipas at ngayon ay sisisantihin na siya. Si Paul at ang kanyang ama ay malaki ang impluensya sa kumpanya. Kung magsanib puwersa sila kahit si Binibining Hale, pabayaan na ang matandang direktor ay hindi sila mapipigilan. Ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa akin. Hindi ko hahayaang mawalan ng trabaho si Silas. Ako? Ginoong Sean, si Silas ay kumilos lang ng pabigla-bigla. Papaghingiin ko siya ng tawad sa inyo at ituring na nating tapos na ito. Ang babaeng ito. Siya pala ay mabait. Humingi ng tawad? Imposible. Sisante siya ngayong araw. Ginoong Sean, kanina, kayo ang unang nanuntok. Maraming nakakita. At may CCTV footage. Ayon sa patakaran ng kumpanya, mas malaki ang kasalanan ninyo kaysa kay Silas. Kung sisantihin siya, kayo kaya. Tama yan. Kaya kong patunayan yan. Si Ginoong Sean ang nagsimula. Kumpirmado ko rin yan. Si Ginoong Sean ang unang nanuntok. Sa isang iglap, paano naging mga loyal na kaibigan ni Silas ang lahat? Itong lalaking ito, paano niya napapanalo ang mga tao? Maghintay lang kayo. Ikaw, ay sobrang pabigla-bigla pa rin. Hindi ito palalampasin ni Paul at ng kanyang tatay. Direktor Thorn, nag-aalala ba kayo sa akin? Nag-aalala sa iyo? Ako? Hindi ako nag-aalala sa iyo.
Tatay, huwag ninyong pakawalan yung security guard na iyan. Tingnan ninyo ang gwapo kong mukha. Sinampal niya kaming mag-ama sa mukha. Walang kwentang bata. Sa ngayon, ang mas mahalaga ay ang pulong ng mga shareholder sa loob ng 2 linggo. Isantabi muna ninyo ang lahat ng maliit na sama ng loob. Kumusta na ang pagbili ng mga shares ng Jaro? Muntik nang matapos. Sa loob ng 2 linggo, si Celeste ay tuluyan nang aalis sa Jaro. Sa oras na iyon, papipiliin ko si Talia na lumuhod at magmakaawa. Sumakay ka. Sumakay si Silas sa kotse ni Binibining Hale. Ang CEO ay nahuhulog sa akin, isang guwardiya. Pinakamalaking balita sa Ilog Hawak. Si Binibining Hale ang numero 1 maganda. Maraming mayayamang batang tagapagmana ang humahabol sa kanya. Ang madilim na kaharian ay talagang kahanga-hanga. Narito, si Ginoong Shield. Pakiusap, pasok. Tay, bakit mo siya sinusuyo? Director Hale, napakabait ninyo. Tawagin mo na lang akong Silas. Si Ginoong Shield ay kahanga-hanga. Halos kasing edad mo si Celeste. Tawagin mo na lang akong Tio Leo. Eto, hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Hindi pa kami nag-order. Tingnan mo. Hindi ako mapili. Umorder ka na lang ng sa tingin mo ay masarap. Si waiter. Ang inyong mga signature dish, isa sa bawat isa, pakiusap. Opo, Ginoo. Kita mo? Sinabi mo, hindi mo kailangan ng proteksyon ni Silas. Tingnan mo, isang araw pa lang dito si Silas, at naalis na niya ang isang malaking panganib sa seguridad. Bakit hindi mo i-toast si Ginoong Shield? Hindi na kailangan, Tio Leo. Ilang bag lang. Dahil nangako ako, na protektahan ang kaligtasan ni Binibining Hale. Ito ang lahat ng dapat kong gawin. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung bukod sa opisina, may mga bag din sa ibang lugar. Tama. Pagkatapos ng hapunan, pupunta tayo sa bahay ni Celeste para tingnan. Hindi. Paano mo hahayaan ang isang estranghero na manatili sa bahay ko? Maarte ako sa kalinisan. Bakit hindi? Lilipat din naman si Silas mamaya. Hindi ko ito papayagan. Hindi ako pumayag. Hindi nagsasama. Paano kanya mapoprotektahan? May bug sa opisina mo. Lalong magiging mapanganib. Pero, 2 pagpipilian. O bumaba ka bilang presidente ng saligang batas ng Jaro, o kailangan mong tanggapin na lilipat si Silas. Tay, alam mong ambisyoso ako. Hindi ko kayang bitawan ng Harrow. Makinig ka na lang. Sige. Silas, si Celeste ay nasa kamay mo na ngayon. Parang kakaiba yan. Oo, Ginoong Hale. Pero hindi mo pa sinasabi kung anong problema ang napasok ni Binibining Hale. Mahabang kwento. Maaaring may kinalaman sa inuuna ni Celeste ang pananaliksik sa pag-convert ng enerhiya. Sa nakaraang ilang buwan, sa mga bodyguard ni Celeste, 3 ang misteryosong nawala. Walang bakas na sila ay buhay, walang nakitang bangkay. Kaya, wala akong nagawa kundi isama ka. Sa paligid ni Celeste, talagang puno ng panganib. Silas, ito ang lugar ni Celeste. Ginoong Hale, nakikita ko rito, marami kang inilagay na bantay. Mga 20 tao ang inayos ko. Bawiin mo sila. Silas, alam kong hindi sila makakapantay sa iyo, malayo pa, pero kahit papaano makakatulong sila sa iyo sa mga mabibigat na trabaho. Ang kanilang mga kakayahan ay masyadong mahina. Hindi lang sila walang silbi, magdadala pa sila ng gulo. Lahat sila ay mga eksperto na binayaran ng tatay ko ng malaking halaga. At tinatawag mo silang walang kwenta. Ginoong Hale, hindi ba sapat na ako na lang? Tama ka, nawala ako sa sarili ko kanina. Sige, papauwiin ko sila lahat. Ganoon kalaki ang tiwala ni tatay sa kanya. Sige, hindi ko rin gusto na napakaraming lalaki na nag-aaligid sa akin. Isang lalaki ay mas mabuti kaysa 20. Sige, gabi na. Hindi na ako papasok. Kayo'y mga kabataan, mag-usap-usap kayo.
Binibining Hale, magsisimula na ako ng inspection. Gawin mo ang iyong pagsusuri. Kapag siya ay nakatuon, hindi siya masyadong nakakainis. Ito ang silid tulugan ni Celeste. Binibining Hale. Tapos na ang lahat, walang bug. Pwede ka nang mag-relax. Sinaliksik mo ba ang aking aparador? Bahagi yon ng trabaho. Binibining Hale. Hindi ko hinawakan ng anumang dapat kong iwasan. Para akong maniniwala sa iyo. Mabilis kang kumilos. Malamang nakita nila si Tio Hale na inalis ang mga tao. Binibining Hale, pwede bang hiramin ang iyong hakaw? Tapos na ang panganib. Hayaan na si Tio Hale ang mag-ayos. Kaya talagang may panganib sa paligid ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka namatay ako ngayong gabi. Pirmahan mo. Ang iyong aktibidad ay limitado sa mga pampublikong lugar. Walang espesyal na dahilan. Bawal kang pumasok sa kwarto ni Celeste. Bawal mag-uwi ng bisitang kabaliktarang kasarian. Bawal hawakan ng mga personal na gamit ni Celeste. Binibining Hale, ang gabing ito ba ay itinuturing na espesyal na dahilan? Oo, pero bawal na humawak sa susunod. May iba pa bang tanong? Kung wala, pirmahan na agad. Pirma lang. Sige, maraming bakanteng silid. Pumili ka ng gusto mo. Tara na. Madilim na kaharian? Ngayon, sa harap ng mga lalaki, mas mabuti pang magsabi ka ng totoo. Ikaw at si Binibining Hale, ano ang relasyon ninyo? Oo, nakita ka namin pumasok sa kotse ni Binibining Hale kahapon. Tama, tama. Sabihin mo na. Sabihin mo sa amin. Sige, sabihin mo na. Sumakay ka. Gusto mong malaman? Oh, Hindi ko sasabihin. kuripot. Sige, sabihin mo na. Silas, sumama ka sa akin sa saligang batas ng dakilang tanawin. Darating. Lahat tayo ay lalaki, tingnan mo ang lalaking iyon. May mga magagandang babaeng CEO siya at mga magagandang babaeng direktor na pumupunta para makita siya. Pero tingnan mo kami, napapaligiran kami ng mga magaspang na lalaki. Buong araw, ihambing ang tao sa tao. Nakakainis. Balik sa trabaho. Tatay, Talia pumunta siya sa dakilang tanawin para sa isang partnership. Itong si Celeste, palagi niyang sinisiraan kami, mag-ama. Anong pagmamadali? Sa likod ng dakilang tanawin ay ang pamilya Rhodes, ang pinakamayaman sa Ilog Hawak. Kung kakayanin ba ni Celeste, ay hindi pa tiyak. Bukod dito, Ginoong Rhodes ay isang playboy. Tatay, naiintindihan ko, maliban kung si Talia ay mag-aalay ng sarili sa kanya. Kung hindi, ang kasunduang ito ay tiyak na hindi matutuloy. Hayaan silang magpakahirap ng walang saysay. Sa oras na dumating ang pulong ng mga shareholder,
ang buong saligang batas ng Jaro ay magiging atin. Talia, magiging akin ka maaga. O, huli. Papasok ako at tatalakayin ang partnership kay Ginoong Rhodes. Hintayin mo ako dito. Director Thorn, contact pang emergency. Ikaw ang naglagay sa akin, di ba? Siyempre, Sige. Pasok. kumusta Ginoong Rhodes? Ako ang direktor mula sa Saligang Batas ng Jaro. Talia, ito ang aming proyekto ng pakikipagsosyo. Pakitingnan po. Ang mukha na ito, ang katawan na ito. Sabi nila, sa Jaro daw maraming magagandang babae. Mukhang hindi lang ito sabi-sabi. Sino mang nakakakilala sa akin ay alam. Sumasakit ang ulo ko sa pagtingin ng mga dokumento. Ayos lang, maari kong ipaliwanag sa iyo. Director Thorn, sa totoo lang, ang inyong saligang batas ng Jaro, kumpara sa ibang mga kumpanya. Ito ay may mga natatanging bentahe. Anong mga bentahe? Ang bagay ay... Ang ibang mga kumpanya, walang may kagandahan katulad mo. Bilang kanilang babaeng direktor, Ginoong Rhodes, kinakatawan ko ang Saligang Batas ng Jaro. Mangyaring magpakita ng respeto. mayroon akong laging nire-respeto ang magagandang babae. Hayaan mong linawin ko. Ang dakilang tanawin ay walang kakulangan sa mga kasosyo. Kung gusto mong piliin kita, kung gayon ikaw, kailangan mong magbigay ng kapalit. Sa panaginip mo, Dahil nandito ka, bakit ka agad aalis? Dahil narito ka, bakit magmamadali kang umalis? Ginoong Rhodes, anong ibig mong sabihin? Simple lang. Kahit sinong babae na tinitigan ko, Ronan, walang makakatakas sa aking hawak. Director Thorn, iminumungkahi kong mag-isip ka ng mabuti. Humasta ka lang ng maayos. At gagawin kong makipagtulungan sa iyong kumpanya. Ang ganitong maruming deal, Saligang Batas ng Jaro ay mas gugustuhin pang wala na lang iyon. Director Thorn, itinalaga mo ako bilang iyong emergency contact. Tama ba? Siyempre, ikaw ba? Inasahan ba ito ni Silas? Sobra ka na ngayon. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Binabalaan kita. Lumayo ka. Sino yan? Silas, tulungan mo ako. Silas, tulungan mo ako. Iligtas ka? Kasama siya? Atake. Isang palad lang? Hindi pwede. Ang dalawang ito ay aking pinakamalakas na mga gwardiya. Ako, isa lang akong gwarda. Ang Jaro ay mayroon talagang napakalakas na gwardiya. Lalakas loob mong guluhin ako? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sige, sabihin mo. Silas, ang tatay niya ay si Ronald, ang pinakamayaman sa Ilog Hawak. Ang Saligang Batas ng Jaro ay hindi kayang mang-away sa kanya. Ano naman kung siya ang pinakamayaman? Hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Kahit na dumating ang sarili niyang tatay, sasaktan ko pa rin siya. Ang yabang mo. Day, pumunta ka sa dakilang tanawin ngayon. Tapos ka na. Silas, magmadali na tayo. Kapag dumating na ang tatay niya, wala nang paraan para ayusin ito. Bakit nagmamadali? Para ang iyong hinanakit ay hindi masasayang. Kung inaalagaan mo pero hindi tinuturuan, kasalanan ng ama. Dahil hindi ka tinuturuan ni Ronald, ako na ang pumalit sa kanya. At tuturuan ka kung hindi siya dumating sa loob ng 5 minuto. Ito ang makukuha mo. Kung may mangyari sa akin, ang tatay ko siya ay hindi ka hahayaang makalusot. Sino ang may tapang na hawakan ng anak ko? Tay, dumating ka na sa wakas. Siya ang pumalo sa akin. Kailangan mong turuan siya ng leksyon. Sino ka? Kailan pa naging produkto ng ilog hawak ang tulad mo na sobrang mayabang?
Ikaw, ay isang kultibador? Tatay. Ikaw, kilala mo siya? Director Thorn, Director Rhodes at ako, ay magkakaroon ng maayos na usapan. Bumaba ka at hintayin mo ako. Paano ko hahayaan na ikaw ay mag-isa dito? Ito ay nangyari dahil sa akin. Kung aalis lang ako, hindi ito tama. Director Thorne, huwag kang mag-alala. Ako ay nakikipagkwentuhan lang sa ginoong ito. Ipinapangako ko. Magiging magalang ako. Tatay. Sinaktan niya ako ng ganito. Hindi ba dapat nating pagpira-pirasuhin siya? Sige, bababa muna ako. Mag-ingat ka. Tagapagbigay tulong. Tatay. Naguguluhan ka na ba? Ikaw na walang utang na loob. Tumahimik ka. Kilala mo ako? 3 taon na ang nakalipas. Ako ay kinidnap noong nasa biyahe para sa trabaho sa ibang bansa. Iniligtas mo ako. Dahil nagkita na tayo noon. Paano ko matitiis na makita kang maglilibing ng iyong anak? Ito. Lahat ito ay dahil sa aking suwail na anak. Hindi na siya mapigilan. Paano ko magagawang abalahin ka, aking tagapagbigay tulong, na kumilos? Huwag kang mag-alala. Paparusahan ko siya ng mahigpit. Sige, kailangan ko nang umalis. Tumayo ka. Tagapagbigay tulong. Dahil ikaw ay dumating sa ilog hawak, mula ngayon, kung mayroon kang kailangan, huwag kang mag-atubiling magtanong. Dumating ka rito ng palihim. Ibig bang sabihin nito, ang madilim na kaharian ay may problema? Hindi naman. Huwag mo akong tawaging tagapagbigay tulong. Ang apelyido ko ay Shyle. Ako ngayon ay nagtatrabaho bilang bantay sa saligang batas ng Harrow. Tungkol sa iba pa. Alam mo na kung ano ang gagawin. Naiintindihan ko. Ginoong Shield, hayaan mo akong samahan ka sa labas. Hindi na kailangan. Baliin mo ang kanyang mga binti. Tatay. Tatay. Director Rhodes, mag-isip ka muna. Anak mo pa rin siya. Tatay, pasensya na. Director Rhodes, makikinig ka ba talaga sa sinabi ng taong iyon? Ikaw ang pinakamayamang tao sa ilog hawak. Bakit ka natatakot sa kanya? Kahit na ako ang pinakamayaman sa Waxia, sa harap niya, para lang akong langgam. Anak, huwag mo akong sisihin. Sinusubukan kitang iligtas. Gawin mo na. Tatay. Tatay. Silas! Nakalabas ka na sa wakas. Nasaktan ka ba? Tingnan nga. Ayos lang ako. Siya, sinabi na ni Director Rhodes, di ba? Nag-uusap lang. At saka, mali naman ang anak niya. Nag-uusap kami at pinalaya nila ako. Talaga? Sa bagay, umuwi muna tayo sa opisina. Kahit hindi natuloy ang kasunduan, kahit papaano, ayos ka naman. Huwag kang mag-alala. Magkakasundo tayo. Huwag mo na akong pasayahin. Matapos ang nangyari ngayon, talagang wala na. Sige. Kapag mismong si Ronald ay pumunta sa Harrow, maniniwala siya. Binibining Hale. Pasensya na. Nagkamali ako. Huwag mong sabihin iyan. At least okay ka naman. Kung hindi, magkakasala ako sa buong buhay ko. Ngayon, kailangan nating maghanap ng ibang partner. Kumusta? Ano? Sabi mo darating si Director Rhodes sa Harrow ng personal para pumirma ng kontrata sa atin. Sige, ihatid si Director Rhodes sa conference room. Darating ako dyan sandali lang. Huwag kang mag-alala. Magtutulungan tayo. Tama siya. Posible bang ginagawa ito ni Ronald para sa kanya? Pero, isang maliit na bodyguard? Isang tycoon ng lungsod? Paano naging posible iyon? Director Rhodes, ito ang ating saligang batas ng Jaro na panukalang plano ng kooperasyon. May komento ka ba? Huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Sa hinaharap, sana si Binibining Hale ay mag-aalaga ng mabuti sa bahay Rhodes. Director Rhodes, pinapuri mo ako. Ang Harrow namin ay maliit na kumpanya lang. Binibining Hale, sobra kang mapagpakumbaba. Sa presensya ng taong iyon, Jaro, tiyak na aangat tulad ng dragon sa hinaharap. Ang potensyal nito ay walang hangganan.
Binibining Hale, naghanda ako ng detalyadong presentasyon na inabot ng maraming oras ang paghahanda. Pero binigay mo lang ang pirma. Kung hindi si Director Rhodes mismo, iisipin ko na scam iyon. Ang taong binanggit ni Director Rhodes. Posible bang? Imposible. Medyo nasobrahan sa tanghalian. Kailangan ko itong lockerin. Silas, tama? Sumama ka sa amin? Gusto ko lang mag-digest. At may dumating. Hindi masama. Sige. Tara na. Mga Ginoo, hindi ko akalain na magkakilala tayo. Hindi mahalaga ang magkakilala. Kami lang ay kumukuha ng pera para maningil ng utang. Nakuha ko. Si Paul, di ba? Walang lakas si Ronan para makaganti sa akin. Sa ilog hawak, ang tangi. May sama ng loob na natitira ay si Paul. Sino yan? Hindi mo na kailangang malaman. Ang kailangan mo lang malaman ay na ngayon, magbabayad ka para sa iyong mga salita at gawa. Kunin siya. Bali ang balikan. Kung ulo mo iyon, ano kaya? Ikaw, sino ka ba? Hindi mo malalaman. Sa susunod, hindi na ganoon kadali. Tapos ka na sa pagtunaw, bumalik sa Harrow. Oy, nasira ang trabaho. Matigas ang taong iyon. Ano? Bumagsak? Ginoong Ray, pinadala mo lang ba ang ilang maliliit na kriminal? Gumastos ako ng buong 1,000,000. Mga piling tao ang pinadala ko. Pinadala ko pa ang isa sa aking 4 na tagapangalaga sa aksyon. Paano nangyari iyon? Ginoong Ray, ang iyong 4 na tagapangalaga, bawat isa ay walang awa at nakamamatay. Tama na ang usapan. Lahat ng tauhan ko ay sugatan. 2,000,000 para sa gastusing medikal o hindi pa ako tapos sa iyo. Sige, Ginoong Ray, pero ang ipinangako mo sa akin, dapat mong tuparin pa rin. Masyadong matigas ang taong ito. Para matapos ito, dagdagan ng 10,000,000. 10,000,000? Masyadong mahal. Pagkatapos ng pulong ng mga shareholder, magkakaroon ako ng bilyon. Pabayaan na lang ang 10,000,000. Ibibigay ko. Tapos na. Sa loob ng 3 araw, bibigyan kita ng malinaw na sagot. Silas, bigyan kita ng 3 araw pa. Ginoong Shield, salamat sa pagbibigay galang sa akin sa inyong presensya, sa pagbisita sa akin. Nasira ko na ang mga binti ng walang utang na loob kong anak. Sunod, mananatili siya sa bahay at mag-iisip ng kanyang mga ginawa. Hindi siya lilitaw sa ilog hawak para guluhin ka. Sige, sige. Maupo ka. Kalimutan na natin ito. Ginoong Shield, nais kong iulat na. Personal kong nilagdaan ang kontrata sa saligang batas ng Jaro. Mga usapang negosyo. Ikaw na ang bahala kung paano mo gustong gawin. Maaari ba akong magtanong ng isang matapang na tanong? Mayroon ka bang espesyal na kaugnayan sa saligang batas ng Jaro? May balita akong may lihim na bumibili ng mga bahagi ng Jaro mula sa iba't ibang institusyon ng pamumuhunan. Ganoon ba? Ang bahagi ni Celeste at ang kanyang ama, pinagsama ay 30% lamang. Kung may humawak ng higit sa 30%, magbabago ang may-ari ng Harrow. Ginoong Shield, sa ilang araw lamang, ito na ang pulong ng mga may-ari ng bahagi ng saligang batas ng Jaro. Pinaghihinalaan ko na pipiliin ng taong iyon ng araw na iyon upang atakihin sina Celeste at ang kanyang ama. Malamang, sila ang mag-amang Grove.
Ngunit ang mga Grove ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong kalaking puhunan. Sa likod nila, tiyak na may ibang tao. Aling mga institusyon ang bumibili ng bahagi ng Harrow? Alam mo ba kung alin? Ginoong Shield, nasuri ko na ito. Pangunahin ang 5 ito. Maasahan ka. Itatago ko yan sa aking isip. Masyado kayong mabait, Ginoong Shield. Wala iyon. Dahil tumutulong ako, gagawin ko ng buo. Dahil hiniling sa akin ng matanda na protektahan si Celeste, tutulungan ko siya. Ginoong Cross, hindi uuwi? Ang sarap ng oras, ha? Ikaw? Paano ka pumasok? Ginoong Cross. Natatakot na mapahiya? Ang mga larawang ito, nasa computer ko lang. Paano niya nakuha? Ginoo, ano ang gusto mo? Ilipat ang iyong mga bahagi sa saligang batas ng Harrow. Sa akin. Pero, naipangako ko na ibenta ang mga ito kay Sean. May pagpipilian ka ba? Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Tapos na ang kasunduan. Isang bayad. Malapit nang dumating sa account ng iyong kumpanya. Pero sa tingin ko, dapat dumating na iyon. Ganon kabilis? Nagbibiro ka lang. Daang milyon na transfer lang ng ganoon? Kahit ang pinakamayaman ay hindi ganoon ka mapagbigay. Ano sa tingin mo? Ginoong Shield, ang pagsasosyo ay tungkol sa kita. Bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit hindi ko dapat piliin si Sean na nag-aalok ng mas mataas na presyo at ikaw na lang ang piliin. Ginoong Chambers, nagsimula ka mula sa wala at narinig ko, talagang hinahangaan mo si Ginoong Damon. Maaari ko siyang ipakilala sa iyo. Binata, huwag kang magbiro. Ginoong Damon ay isang alamat sa mundo ng pamumuhunan. Ang kanyang kahanga-hangang kita sa pamumuhunan ay nagpapahanga sa mga tagaloob ng industriya na walang tigil na pumupuri sa kanya. Siguradong isa ako sa kanila. Kumusta? Ginoong Damon? Ginoong Damon. Paalam. Ginoong Shield, maraming salamat sa pagpapakilala. Mga bahagi ng saligang batas ng Jaro, maaari kong ilipat ang mga ito sa iyo ng libre, bilang tanda ng aking pasasalamat. Hindi na kailangan. Ibenta mo na lang sa akin sa presyo ng merkado at okay na tayo. Si Ginoong Shield, talagang diretsahan ka. Ginoong Shield, Aalis na ako. ingat, Ginoong Shield. Ginoong Damon ay lubos na gumagalang kay Ginoong Shield. Sino ba talaga si Ginoong Shield? Silas, narinig ko na nasa ibang bansa ka. Pangunahin sa Europa. Ano yun? Seryoso? Kaya bigyan mo ako ng ilang mungkahi. Mga sikat na lugar, hindi naman sila ganoon kagaling. Ang pinakamagandang lugar sa UK ay bayan ng Estina. Malapit ito sa daungan. Masarap ang mga pagkaing dagat. Pransya. Ang pinakasulit na lugar ay isang librariya sa bayan ng Yorma sa Hilaga. Isang librariya. Naglalaman ito ng maraming mga labi ng digmaan. Napakaraming bansa. Napuntahan mo na lahat? Ano ang hanap buhay mo? Gumagawa ako ng mano-manong trabaho lang. Mas maayos na ang mga bagay sa probinsya ngayon. Kaya bumalik ako para maghanap buhay. Trabahong manual? At nakakapaglakbay ka pa? Director Thorne. Hawakan ng mahigpit ang handrail. Umupo ng maayos. Ano? Bata, hindi kita hahayaang umalis nang nakatayo. Bilisan mo, habulin mo siya. Si, amo.
Bigla kang bumibilis. Matagal na akong hindi nagmamaneho. Nagsasanay lang. Director Thorn. Nasa kumpanya na tayo. Ikaw muna ang umakyat. Kakaiba yan. Papunta sila sa akin. Hindi nila gagalawin si Talia. Matagal ka namang dumating. Mukhang yung sinabi ko sa'yo noong nakaraan ay hindi mo naman pinakinggan. Bata, noong nakaraan, naging kampante ako. Ngayon, narito na ang 4 na tagapangalaga. Hindi ako naniniwala na ngayon makakatakas ka ng walang galos. Hindi masama. Ngayon, bagay na bagay ka. Patayin siya. Ang punyal na ito, parang kamukha ng maalamat na Soul Eater. Iyan ay ang templo ng Asura, ang sagisag ng Panginoon. Imposible. Ang templo ng Asura ay ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa ibang bansa. Bakit lilitaw ang Panginoon ng templo sa maliit na ilog hawak na ito? Pinutol ang kanyang mga litid ng kamay at paa. Hindi. Hindi. Halimaw. Silas? Teka, tigilan mo na. Mali ako. Sumusumpa ako na hindi ko na uulitin. Pakiusap, bitawan mo na ako ngayong isang beses, okay? Mali. Kung mali ka, magbabayad ka ng halaga. Hindi. Ako? Hindi na kita palalayain. Anak ko, sino ang nanakit sa iyo ng ganito? Kung sino man iyon, gigilingin ko ang kanyang buto hanggang maging alabok. Nandito ba si Silas? Galing ako sa kamara ng ilog hawak. Sumama ka sa akin. Ang kamera? Ano yun? Silas, hindi ka pa nakatira sa ilog hawak noon, kaya hindi mo alam. Ang ginoong ito ay ang pangalawang pangulo ng kamara. Sa ilog hawak, ang kamara ay isang organisasyon na nagpapanatili ng kaayusan sa negosyo. May karapatan pa sila na isara ang isang kumpanya. Sa madaling salita, para sa normal na operasyon ng Harrow, kailangan kong sumama sa kanya. Makikipag-ugnay ako agad kay Binibining Hale. Ang maliit na bagay na ito, kaya kong hawakan. Hoy! Gusto ako ng kamera ng ilog hawak. Bibigyan kita ng kalahating oras para ayusin yan. Kung hindi, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Sino ka ba? Sinasabi ko sa'yo, walang makakatulong kahit sino pa ang tawagan mo. Tara na. Labinlimang minuto na lang. May mga tanong ba? Magtanong ka lang. Tigilan mo na ang mga kalokohan dito. Kapag pumasok ka rito, wala pang sino man ang nakalabas ng buo. Sean, ang lawak ng abot mo. Magkano ang binayad nila sa'yo? Mga bantay. Mayabang pa rin. Sandali lang. Makikita natin kung matapang ka pa. Nasaan si Calvin? Pumasok ka agad na humihingi ng chairman, ang yabang mo.
Iyan ay sasakyan mula sa Tian High War Zone. General Major Cooper, kakatanggap ko lang ng utos na dapat akong ganap na makipagtulungan sa iyo. Hayaan mong itanong ko, kinuha ba ng iyong silid ang isang ginoong shield? Oh, oo, tama yan. Nasaan siya? Ituro mo ang daan. Dito po, sundan niyo ako. Tamang-tama. Ang lakas ng loob mo, pumapasok sa kapulungan ng walang paanyaya. Bulag ba kayong lahat? Bigyang daan si General Cooper, ngayon. Tagapangulo. Huli ako, Commander. Parusahan mo ako. Ano? Commander Drake! Sa wakas, nakilala na kita! Wala na ako sa posisyong iyon. Hindi na kailangan ng formalidad. Isang taong kayang magpababa kay General Han, ilan lang ba sa buong bansa? Ang ating kapulungan ay talagang nagkaproblema ngayon. Hindi. Sa aming puso, ikaw ay palaging magiging Diyos ng digmaan. Sa aming puso, ikaw ay palaging magiging Diyos ng digmaan. Mga taon na ang nakalipas, na wala ka mula sa hilagang hangganan. Hinahanap ka namin simula noon. Security guard lang ako ngayon. Si Commander Drake ay nagtatago sa ilog hawak. Malamang nasa misyon siya. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagsuway kay Ginoong Shield? Ano ang mga iyon? Sa aking palagay, ang kapulungan ng kalakalan sa ilog hawak ay dapat nang buwagin. Ginoong Shield, pasensya na. Ikaw, mula ngayon, tanggal ka na sa kapulungan. Lahat ng negosyo at kapulungan sa The Grand Dominion ay hindi ka tatanggapin. Ano? Ako? Humingi ka ng tawad ngayon. Pasensya na, Ginoong Shield. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ginoong Shield, General Major Cooper, ihahatid ko kayong dalawa. Vice Presidente. Ang batang iyon. Natuto na ba siya? Sean, sinira mo ako. Sinasabi ko sa iyo na offend mo ang isang malakas na tao sa antas na ito. Ikaw at ang anak mo. Bahala kayo sa sarili ninyo. Ayos ka lang ba? Sabi ni Grant, bigla kang dinala ng chamber. Bakit hindi ka nagpahaba ng oras at hinintay ako? Binibining Hale. Nag-aalala ka ba sa akin? Sa panaginip mo. Natatakot lang ako na baka may mangyari sa'yo. Hindi ko maipaliwanag. Sa tatay ko. Kakaiba. Bakit sobra akong nagmamalasakit sa kanya? Wala yon. Hindi pagkakaunawaan lang. Pakakawalan na nila siya. Ah, saka pala. Hindi pa pumapasok si Paul. Ilang araw na. May kinalaman ba ito sa'yo? Siguro. Si Sean, malalim mag-isip. Mas mabuting, huwag mong gambalain sila ng anak niya. Sige, sige. Baliw na babae. Sila na, naglagay ng bitag at hinintay ka. Kung wala ako, anong gagawin mo? Binibining Hale. Sa paparating na pulong ng mga shareholder. Isama mo ako para makakita ng mundo. Ako, isang CEO, magdadala ng security guard sa pulong ng shareholder. Anong itsura yun? Sige. Pupunta ako kay Uncle Hale at hihingi ng konsiderasyon. Sige, sige, sige. Isasama kita. Binabalaan kita. Umasta ka ng maayos sa pulong. Tahimik ka lang. Walang problema. Binibining Hale, bakit ka? Nagdadala ba ng guwardiya sa pulong? Hindi mapaghihiwalay. Yung dalawa, may nangyayari kaya sa pagitan nila? Magsimula na tayo. Wala pa lahat. Huwag magmadaling magsimula. Nasaan si Ginoong Grove? Salamat, Binibining Hale. Naalala mo pa ba ako? Si Paul, itong mami. Ginoong Grove. Ang sick leave ng anak mo, na-approve ko na. Bakit hindi siya nagpapahinga ng maayos sa ospital? At bakit mo siya dinala sa kumpanya? Ang nasa itaas ng antas ng direktor ay kwalipikadong dumalo sa pulong ng mga shareholder. Ang mga taong hindi gaanong kwalipikadong dumalo ay narito lahat. Bakit hindi makadalo ang anak ko?
Ako ba ang tinutukoy mo? Isang security guard lang ako. Narito para protektahan si Binibining Hale. Para pigilan ng mga masasamang aso na kumagat kay Binibining Hale. Ikaw, Tama na. Dahil narito ka na. Maupo ka, Ginoong Grove. Tanga. Kaya, ang pulong ng mga shareholder ng Harrow ay nagsimula na. Mabuti. Dahil wala sa inyo, may anumang mungkahi. Tapos na ang pulong ngayon. teka, Sa wakas, hindi na napigilan. dahil sa mga pagkakamali ni Celeste dati, iminumungkahi ko na bumoto para magpasya kung ang mag-amang Hale ay dapat magpatuloy bilang CEO at chairperson. Ginoong Grove. Ang aking ama at ako, ang pinakamalaking shareholder. Gusto mong maging CEO. Hindi ba masyado pang maaga para doon? Binibining Hale, may hindi ka alam. Kami ni Deputy Green ay magkasamang may hawak ng 30% ng mga bahagi. Pareho lang ang dami namin. Kung hindi dahil sa dalawang institusyon na umatras sa huling sandali, ngayon ay maaari na naming diretsyong alisin ang mga Hale. Sa kabutihang palad, ang mga umatras, sina Ginoong Chambers at Ginoong Cross, ay nangako na lubos akong susuportahan ngayon. Kung sasabihin niya isa, gawin mo itong 15. Anong ibig mong sabihin? Ni-impeach ka niya. Ay impeach mo na lang siya. Tama si Silas. Dahil hindi na tayo pwedeng umatras ngayon, mas mabuting manindigan na tayo. Kung hindi, ang ama at anak na Grove ay iisipin na madali akong apihin. Lahat. Mayroon din akong bagong panukala. Sa mga nakaraang taon, ikaw at si Paul ay maraming beses nang tumanggap ng kickback. Ang mga departamentong nasa ilalim mo ay patuloy na nagiging mababa ang pagganap, at ang iyong mga miyembro ng koponan ay sobrang pabaya. Iminumungkahi ko na alisin sina Sean at Paul sa kanilang mga posisyon. Siya. Mabuti. Magaling, magaling, magaling. Kung gayon, tayong lahat ay bumoto na tayo. Ngayon, mananatili o alis. Lahat ng pabor na tanggalin si Binibining Hale, magtaas ng kamay. Mga kasamahan, kayo naman ang magpakita ng inyong paninindigan. Sa tingin ko, Binibining Hale, sa nakalipas na ilang taon, ay mahusay na namuno sa grupo. Hindi na kailangan. Hindi. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Hoy, ano ang nangyayari kay Ginoong Grove? Hindi siya inaatake, di ba? Silas, maging seryoso ka. Oo. Ang aming institusyon ay naniniwala sa kakayahan ni Binibining Hale. Naunahan ba ni Celeste? Suhulan ng mga institusyong ito? Pero, sa nakikita kong gulat na reaksyon nila, imposible iyon. Ako rin. Sinusuportahan ko rin si Binibining Hale na magpatuloy bilang presidente. Ano ba yan? Ang tatlong nagpahayag lahat ay sumusuporta kay Celeste. Sean, ngayon, ang mga sumusuporta kay Celeste ay mayroon ng 45%. Kahit na ang natitirang dalawa ay bumoto para sa atin, sa pinakamabuti, magkakatabla ka lang sa kanya. Paano nangyari ito? Celeste, biglang hindi matatalo? Hindi pa tapos. Ang natitirang dalawa ang may pinakamaraming bahagi. Tama? Kung ang dalawa pa ay parehong bumoto para sa atin, hindi ba tayo? Sa pinakamasama, lahat babalik sa dati. Mula ngayon, bawat isa ay umaasa sa sariling kakayahan.
patuloy na lumaban, di ba? Sa natitirang dalawang institusyon, ang saloobin ni Ginoong Zhang ang pinakamahalaga. Siya ay may hawak na 20% ng stock ng Jaro. Iboboto ko rin si Binibining Hale. Ang ikaapat ay sumusuporta rin kay Celeste. Ang mga taong hindi alam, ay iisipin na ang kaguluhan ngayon, ay sinimulan ni Celeste. Kayong mga tao, wala ba kayong dangal? Lahat kayo ay sumang-ayon dati. At ngayon, Sean, inaamin mo ang pag-atake ngayong araw ay pinagplanuhan. Ginoong Grove, kailan ko nangako na susuportahan ka? ang mga kakayahan ni Binibining Hale ay halata sa lahat. Siyempre sinusuportahan namin si Binibining Hale. Eksakto. Si Pangulong Chambers lang ang maaasahan ko. Ang huling pag-asa. Kinakatawan ko ang sindikato ng tagumpay at lubos na sinusuportahan si Pangulong Celeste. Ginoong Shield. Celeste, dapat ay ibinigay mo ang iyong sarili sa mga lalaking ito. Kaya sinusuportahan ka nila, hindi ba? Anak? Ikaw, isang security guard? Gusto mong saktan ang anak ko? Sean, buwisit ka! Sinira mo ako! Bakit? Ang mga shareholder na sinuhulan ni Sean, lahat ay tumalikod sa kanya. Binibining Hale. Sa susunod na pulong ng mga shareholder, ina-impeach ka niya. Bakit hindi mo rin siya i-impeach? Maaaring lahat ito ay inayos ni Silas. Hindi. Talagang magaling si Silas. Pero maraming institusyon ang may hawak ng mga bahagi na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ngayon. Si Silas, isang simpleng bodyguard. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Lahat, ipinapahayag ko. Epektibo ngayong araw, lahat ng bahagi ng saligang batas ng Jaro na hawak ng sindikato ng tagumpay ay ililipat sa halagang $1 kay Binibining Hale. Gagawin din namin. Kami rin. Kami rin. Binibining Hale, ito ay halos ibinigay na lang. Ito ay bilyon-bilyong halaga ng mga bahagi. Paano? Ikaw. Baliw kayong lahat. Dati, nag-alok ako ng mataas na presyo at tumanggi kayo. Ngayon kayong lahat nagmamadali na ibigay kay Celeste. Ikaw! Binibining Hale. Alam kong mali ako. Wala ako sa tamang pag-iisip. Walang bayag na tanga. Magaling, Binibining Hale. Mula ngayon, walang sinuman ang manghahas na yanig ang iyong posisyon sa saligang batas ng Jaro. Sige, naiintindihan ko. Anong problema? Si Sean at Paul ay umalis lang sa Harrow. At pinatay ng sniper. Ano? Commander Drake, profesional na sniper yon. Sana ay maimbestigahan ko ang mag-amang Grove. Kung sino ang pondo ng kanilang pagkuha sa Harrow. Iyon ay walang awa at mabilis. Ano ang natagpuan mo? Ang sniper, malamang nasa hotel sa kabilang kalye, sa gitnang kwarto sa ika-11 palapag. Malamang isang dayuhan. Ang isang forensics expert ay tatagal ng maraming oras. Sumulyap ka lang at natagpuan mo ito sa ilang minuto. Sige, aalis na ako. Ingat, Commander Drake. Ang sniper, galing sa madilim na kaharian. Hindi pwede. 2. Sige, hawakan mo.
Yung babaeng iyon. Nakasalubong mo na ba dati? Siya? Siya ang bagong assistant ni Binibining Hale na aksidente sa kotse ang dating assistant. Kailangan niya ng mga 6 na buwan para gumaling. Sinasabi ko lang, madilim na kaharian, hindi ka naman makikipag-date sa bagong assistant, di ba? Madilim na kaharian? Kahit iwanan mo kami ng pag-asa. Magsaya kayo. Aalis na ako. Tara! Si madilim na kaharian ay hindi magkakagusto sa bagong assistant, di ba? Imposible. Yung babaeng assistant, kung ikukumpara kay Director Thorne at Binibining Hale, walang katulad. Totoo. Oo, totoo yon. Sige, tuloy. Nakakapag-adjust ka ba sa trabaho ngayon? Salamat sa pag-aalala, Binibining Hale. Pagkalipas ng ilang araw, mas okay na ako. Sa buong saligang batas ng Harrow, iisa lang ang tao na napakasutil. Anong ginagawa mo dito? Ginagawa ko lang ang aking mga dakilang. Tungkulin bilang isang security guard. Misyon ng pagpapatrol ngayong araw. Narito ako. Ito ay... Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang bago kong katulong, Ruby. Sa tingin ko nakalimutan ko. Sinabi sa akin ni Silas dati, ang sino mang bagong tao sa paligid ko. Dapat iulat sa kanya. Kaya ito si Binibining Show. Ikinagagalak kitang makilala. Kamusta? Sige, may mga gagawin kami. Kung wala ka ng iba, sige, bumalik ka na sa trabaho. Opo, Binibining Hale. Kayo na dalawa mag-usap. Mag-usap. Mahabang daliri, pero may mga kalyo sa ilang bahagi. Marahil dahil sa pangmatagalang paggamit ng kutsilyo, mahinang amoy ng ahas sa kanyang ulo. Marahil ay deep sea snake, amoy ng lason. Nakatago ang lason sa kanyang palamuti sa buhok. Itong si Binibining Show ay isang bihasang mamamatay tao. Celeste, oh, Celeste. Isang napakahalagang tao ang lumilitaw sa tabi mo, at hindi ka man lang nagsalita. Talagang hindi mo sineseryoso ang mga sinasabi ko. Kasalanan ko rin. Masyado akong naging kampante kamakailan. Walang pag-iingat man lang. Sheil, babalik ka ba? Huwag kang masyadong magmadali. Ha, tama. Shadow. Subaybayan mo ang isang numero para sa akin, sa buong araw. Ginoong Sheil. Ginoong Sheil. Ano, masama ang mood ko ngayon. Hindi ako magpipigil. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka na dito. Gaya ng naisip ko, ang ama at anak na Grove namatay sa kanyang kamay. Bakit hindi pa siya naaaresto? Gaano kalakas ang kanyang background? Hindi pa ba umaalis? Hindi mo ba nakikita na nagtatrabaho ako dito? Lahat ng tagalabas, umalis. Halika. Ano ito? Ginoong Sheil. Nabulag kami. Pumunta kami ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Magsalita ka. Anong laro ang ginagawa mo ngayon? Ginoong Sheil, kami ay naging masyadong mapangahas. Ngunit ikaw ay mapagbigay, patawarin mo kami. Ngayon, nais naming sundin ang sinaunang kaugalian at mapagkumbabang humingi ng tawad upang si Ginoong Sheil ay makita ang aming katapatan. Ang magkaroon ng lokal na amo na gagawa ng aking utos ay nagpapadali ng mga bagay sa ilog hawak. Hindi yan imposible. Ngunit may 2 kondisyon. Sabihin mo sila, Ginoong Sheil. Una, ikaw at ang iyong mga tauhan, ang mga madidilim na gawain, ay dapat itigil kagad. Pangalawa, sa akin bilang inyong pinuno, maaari ko kayong panatilihing buhay, at maaari ko kayong patayin. Ganoon kasimple. Tama. Tumayo ka at magbihis ka. Tingnan mo ang iyong sarili. Ray, matalino ka. Alam mo kung kailan aatras. Higit sa karamihan sa ilog hawak, mas matalino ka. Hindi naman ako matalino. Marunong lang akong umintindi ng sitwasyon. Sa pagitan natin, walang malalim na sama ng loob. Sige.
Kung may mangyari, direkta kitang kakausapin. Ako, si Ray, sa Ilog Hawak ay nagsusugal ng maraming taon upang makaabot sa kinatatayuan ko ngayon. Ngayon, kasama siya, sigurado akong mananalo. Silas. Uuwi ka mag-isa ngayon. Pupunta ako sa piging na pangkawang gawa. Simula ngayon. Saan ka man pumunta? Susunod ako. Paano mo to magagawa? Kambal ba tayo? Eh kung gayon. Tatanungin ko si Tito Hale. Tatay ko na naman. Sige. Isasama kita. Pero sa gala ngayong gabi, may mga importanteng tao. Huwag mo akong gawa ng gulo. Huwag mag-alala. Ganyan ba ako? May formal ka bang damit? Wala, Huli na para bumili ngayon. Ito ay kay tatay. Pakikisamahan mo na lang. Mas hindi komportable kaysa sa uniforme ng seguridad. Hindi ko akalain na bagay pala ang suit sa lalaking ito. Ang gwapo niya pala talaga. Sige. Tara na. Binibining Hale, tagal na nating hindi nagkita. Sa ligang batas ng Jaro ay talagang umaani ng tagumpay ngayon. Talagang inggit ako kay Director Hale dahil mayroon siyang napakagandang anak na babae. Ang sarili kong anak, tambay lang maghapon. Hindi ko alam kung kailan ako makakapagretiro. Palibhasa kayo. Maswerte lang si Celeste. Kailangan ko pang matuto sa inyong mga veterano ng marami pang bagay. Ang humble mo naman. Kita ka naming lumaki. Tingnan mo ang galing mo ngayon. Yung lalaking kasama ni Celeste, baka nobyo niya. Hindi ba lagi siyang mag-isa? 2 taon nang hinahabol ni Jace si Celeste. Alam iyon ng lahat sa Ilog Hawak. Kung makita niya yung lalaking iyon, mababaliw siya. Shh! Nandito si Jace. Celeste, Mag-usap kayo. Aalis na kami. Mag-usap lang kayo. Mag-usap. matagal na tayong hindi nakita. Matagal na tayong hindi nagkita. Itong si Silas. Sabi niya protektahan ako, pero nasaan siya ngayon? Celeste, maaari ba kitang hilingin na uminom doon? Pasensya na. Hindi ako maganda ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Anong problema? Celeste, uminom tayo. Anong ginagawa mo? Sino ang bulag na nagnanakaw ng babae ko? Ginoo, ano ang apelyido mo? Taga saang pamilya ka? Jace, pakiusap, pumayos ka. Celeste, ano ang ibig mong sabihin? Tinanggihan mo ako, pero tinanggap mo siya? JS. Panunukso. Ay napakawalang dignidad. Ipapawala ko siya sa Ilog Hawak. Di ba tayo iinom? Gusto ba talaga ni Binibining Hale na uminom kasama ko? Pero tinutulungan lang kita. Sino nagsabi nun? Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Tama. Bodyguard lang ako.
Masyado kang pabigla-bigla ngayon. Ang pamilya Mercer ay isa sa 3 malalaking pamilya ng Ilog Hawak. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagmamaliit kay Jace? Eh ano? Sino ba nagsabing magyabang siya? Hindi ko lang siya gusto. Parang bata. Lahat, ngayon ay magpapatuloy tayo sa susunod na bahagi ng auction. Hindi ko inaasahan ngayon na si Ginoong Eve ang magho-host ng auction. Siya ay isang tanyag na dalubhasa sa pagtaya ng halaga sa buong bansa. Kilala bilang All Siyang Ay. Anumang antigo. Sa isang tingin pa lang, masasabi na niya kung totoo o peke. Lahat, tumingin po kayo. Ito ang unang item para sa auction ngayon. Gusto naming magpasalamat lalo na kay Jace, donasyon ni Ginoong Mercer. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa susunod na bahagi ng auction. Ang item na ito ay gawa ng isang pintor noong huling bahagi ng dinastiyang Ming ni Ginoong Vanes. Pinturing Mountain Journey. Simulang tawad, 80 milyong dolyar. Malaking hakbang iyan. Tunay nga, ito ay ang tapang na tanging 3 malalaking pamilya ang mayroon. Nakita mo ba yon? Kumpara sa akin, ikaw ay isang butil ng alikabok lang. Hindi ka man lang karapat-dapat umupo sa tabi ni Celeste. Simulan na ang subasta. 85 milyon. Ang ginoong ito ay nagpusta ng 85 million. May mas mataas pa ba? 90 milyon. Ang babaeng iyon ay nagpusta ng 90 million. May mas mataas pa ba? 90 million? 100 milyon. Ang ginoong ito ay nagpusta ng 100 million. May mas mataas pa ba? 100 million, isang beses. 100 million. 200 million. Si Ginoong Mercer ay nagpusta ng 200 million. May mas mataas pa ba? 200 million, isang beses. 200 million, 2 beses. 200 million, 3 beses. Nabenta. Ginoong Mercer, ibinigay mo ang bagay at binili mo ito pabalik. Ito ay isang pagbabalat kayong donasyon. Tama yan. Celeste, alam kong lagi mong minamahal ang mga painting ni Ginoong Vane. Kaya nagdesisyon akong pumusta sa painting ng Mountain Journey na ito at ibigay ito sa iyo. Hindi ba tumitigil si Ginoong Mercer? Ginoong Mercer. Ang pagbibigay ng mga painting ay maganda. Ngunit ang pagbibigay ng peke, anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari? Anong nangyari? Sino tong lalaki? Ang tapang magsabi na peke ang painting. Ang kagalang-galang na si Jace, paano siya magkakaroon ng peke? At saka, ang painting na ito ay na-authenticate pa ni Ginoong Eve. Tama? Bata, nakakita ka na ba ng kahit anong painting ni Ginoong Vane? Ang tapang mong magkalat ng kalokohan dito? Wala kang pakialam kung nakakita na ako o hindi. Peke ay peke. Pinata, pwede kang kumain ng kahit anong gusto mo. Pero hindi pwedeng sabihin mo na lang kung ano-ano ang brushwork. At teknik ng painting na ito ay talagang estilo ni Ginoong Vane. Tingnan mo. Sinabi ko sa lalaking ito na mag-ayos. Hindi ko inaasahan na sunod-sunod ang gulo niya. Peke. Peke iyan. Ang dami mong sinasabi, pero nasaan ang ebidensya mo? Ebidensya? Sige. Ipapakita ko sa'yo. Mag-ingat. Kung masira mo ito, kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo kayang bayaran. Talagang magandang painting ito. Salamat. Anong ginagawa mo? Ang painting na ito ngayon ay nagkakahalaga ng 200 milyon. May malaking nangyari. Nasa problema tayo. Hindi ko dapat dinala si Silas sa banquet.
Ginoong Mercer, ano ang gulo? Peke lang ito. Tingnan. Sintetikong nylon. Ang dinastiyang Ming ay may nylon. At ito. May sulat. Ako ang tatay mo, 1998. Ito. Ultra, out. Kahiya-hiya. Ito. Maingat kong inayos ang pagtatanghal na iyon. Ngunit naging katatawanan ito. Silas, tama? Ang maalala ako ay ang pinakadakilang karangalan sa iyong buhay. O hindi. Si Jace ay makitid ang isip at nagtatanim ng galit. Si Silas ngayon ay lubos na nainsulto si Jace. Ginoong Shield, paano mo natuklasan na ang pinturang ito ay peke? Dahil sa iyong edad at sa iyong kasipagan. Sasabihin ko sa iyo. Ang mang-insulto kay Jace lang ay hindi sapat. Ngayon gusto mo ring insultuhan si Ginoong Eve. Pakiusap. Sabihin mo sa akin. Tingnan mo ang lagda. Anong kalokohan? Alam ng lahat si Ginoong Vane hindi kailanman pumipirma ng kanyang pangalan. Si Ginoong Mercer ay talagang mangmang. Nagpapanggap na may pinag-aralan. Ikaw, sino ang nagsabi sa'yo na si Ginoong Vane ay hindi pumipirma? Ginoong Shield, ang ibig mo bang sabihin ay si Ginoong Vane ay talagang pumipirma? Tama. Ito lang na si Ginoong Vane ay mahusay na nagtatago nito. Kailangan mo lang hawakan ang orihinal sa harap ng liwanag sa anggulong 45 degree. Tingnan ang mga linyang ito at makikita mo ang lagda. Opinyon mo lang iyan. Sino ang makapagpapatunay niyan? Maliban kung dito mismo, mayroong tunay na likha ni Ginoong Vane upang mapatunayan. Mayroon ako. Alika, dalhin mo rito ng mabilis. Ginoong Shield, ito ay isang bagay na naipon ko sa loob ng maraming taon. Isang tunay na piraso ni Ginoong Vane. Orihinal kong pinlano na ilagay ito sa subasta. Ngunit pagkatapos, ang obra maestra ni Ginoong Mercer ay nauna rito. Kaya hindi ko nais na mapahiya ang aking sarili. Buksan mo. Sa 45 degree na angulo. Mas mataas sa kanan. Mas mababa sa kaliwa. Huwag gumalaw. May sulat. Uy. Ginoong Shield. Ngayon, pinalawak mo ang aking pananaw ng malaki. Si Ginoong Eve ay nasa tuktok na ng industriya, pero napakababa ng loob. Hinahangaan kita. Nakakatuwa naman. Talagang nakakatuwa. Isang bagay na kahit si Ginoong Eve ay hindi alam, paano niya nalaman? Sa ilog hawak, hindi pa namin naririnig ang ganoong tao. Silas, sobra ka na sa pagpapapansin ngayon. Siguradong galit sa'yo si Jace. Tatawirin natin yung tulay pagdating natin doon. Aayusin natin yan. Hayaan mo na lang. Oo nga pala. Bigyan mo ako ng listahan ng mga mananaliksik bukas. Ibig mong sabihin, ang taong nasa likod nito, baka nakapasok na sa lab. Okay, ibibigay ko sa'yo bukas. At saka, kailangan mong mag-ingat kay Binibining Show. Ano tungkol sa kanya? Siya talaga ay isang mamamatay tao. Mamamatay tao. At isang mataas na antas sa bagay na iyon. Hindi ko sinabi sa'yo dati. Dahil natatakot ako na kapag nalaman mo, ipapakita mo ito. At mapapansin niya. Pero pinag-isipan ko ito. At nagpa siya na dapat kang mag-ingat. Kaya pala ang dati kong katulong ay naglalakad sa bangkita at nasagasaan pa rin ng kotse. Mukhang gawa nila yan. Huwag kang mag-alala. Magkukunwari akong hindi ko alam. Ang tibay mo. Kung talagang natatakot ka, kaya ko siyang asikasuhin, ngayon na. Hindi. Ang pagkilos ay tatakutin sila. Ang kanilang target ay ang pananaliksik ng Harrow. Hanggat hindi nila ito nakuha, hindi nila ako hahabulin. Hindi masama, Binibining Hale. Kahanga-hanga, gaya ng inaakala ko.
Suriin ang mga tao sa listahan, at ang kanyang pamilya. May kamakailang aktibidad? 24 na oras na pagmamatsyag. Wala. Hindi ba masyado pang maaga ang trabahong ito? Kahapon lang ako sumali. At may mission na ako ngayon. Ano? May problema ka ba doon? Hindi. Huwag mag-alala. Gagawin ko ito para sa iyo. Maayos at malinis. Narinig ko sa kagabi na charity gala. Ginoong Shield, naglakas loob ka pang hiyain si Ginoong Mercer. At naging mabilis kang kaibigan ni Ginoong Eve. Ayokong makipag-away sa kanya. Gawin mo na. Si. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Gawin mo lang ang sayo, at manunood lang ako. Ginoong Shield, sa listahang ibinigay mo sa akin, may isang inhinyero na nagngangalang Felix. Kahina-hinala siya. Anong kahina-hinala? May anak siyang lalaki. Ilang araw nang nawawala. Mukhang ang bata dinukot. Hindi ko talaga kaya. Ang lab ay may mga bantay na nagpapatrolya araw at gabi. At ang mga computer ay may mga sistema ng depensa. 3 araw ang mayroon ka. Kung hindi mo kokopyahin ang mga file para sa akin, ang iyong anak ay patay na. Ako. Silas. Ikaw? Paano mo nalaman na nakatira ako rito? Unang beses sa bahay mo. Hindi mo ba ako aanyayahan sa loob? Siya. Maupo ka. Pasensya na, Silas. Wala na tayong tubig. Pakuluan ko na lang. Ang iyong anak ay nawawala. Wala ka man lang ganang uminom. Iyan ay talagang nagpapakita ng pagmamahal ng magulang. Paano mo nalaman? Binibining Hale, syempre. Pinapahalagahan ka niya bilang isang talento. Hiningi niya sa akin na payuhan ka, na huwag maligan ng landas. Ang iyong anak ay ililigtas para sa'yo. Talaga? Lahat ng paraan na nakipag-ugnayan sila sa'yo, bawat pamamaraan, ibigay mo sa akin. Ito ba ang paraan ng isang security guard sa harap ng CEO dapat kumilos? Ang tapang naman. Narito si Binibining Shaw. Binibining Hale. Hindi ko alam na gusto mo akong makita. Tinawagan kita. Gusto kitang tanungin, Binibining Ruby. Paano mo nagagawang gawing ang dalawang magkaibang trabaho ng assassin at assistant na napakatagumpay? Ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Madilim na kaharian. Galing ba siya sa madilim na kaharian? Paano naging posible iyon? Gaano kalakas ang puwersa ng kutsilyong iyon? Gaano kadalas ang anggulo? Gaano kabilis ang tamaan? Walang mas nakakaalam kaysa sa akin. Isang kutsilyo. Hindi iyon ang tamang gamit nito. Ang saligang batas ng Jaro ay nagtatago ng isang malalim at di masukat na master. Ikaw? Sino ka ba talaga? Panginoong Kale. Panginoong Kael, talaga akong naglakas loob na patayin si Panginoong Kael? Kung ganoon, hindi ako magrereklamo kahit mamatay ako ng 100 beses. Sumama ka sa akin. Silas, anong ginagawa mo ngayon? Hindi dapat manood ang mga babae nito. Sino ang nagpadala sa'yo? Noong nakilala ko si Panginoong Kael, alam ko, walang silbi ang paglaban. Pero, hindi ako magsasalita kahit mamatay ako. Kahit mamatay ka? Alam mo ba kung ano ito? Templo ni Kael. Isang lihim na gamot para sa mga espiya. Walang makakatagal ng 1 minuto. Hindi. Magsasalita ako.
Magsasalita ako. Kita mo, hindi naman ganoon kahirap. Galing kami sa tipan ng takip silim. Tipan ng takip silim? Madilim na kaharian, isa sa nangungunang 20 organisasyon. Binibining Ruby. Walang mas nakakaalam pa sa akin tungkol sa madilim na kaharian. Gamit ang pamilihan ng kapital upang kontrolin ang mga korporasyon. Ito ba ang paraan ng inyong tipan ng takip silim? Magsalita ka. Sino ba talaga ang nasa likod mo ang nagmamanipula? Isang misteryosong tao. Pero hindi ko siya kilala. Ang amo pinapunta lang kami sa Ilog Hawak para sumunod sa kanyang mga utos. Ilang tao ba kayo ang dumating ngayon? At ano ang kanilang lakas? Mahigit 20. 3 S-rank. 5 A-rank. Ang iba ay B-rank. Ang inyong tipan ng takip silim. Talagang todo na, ano? Panginoong Kael. Dahil nasabi ko na sa inyo ang lahat, maaari ninyo akong hayaang tapusin ito ng mag-isa. Sige. Salamat, Panginoong Kael. Ikaw. Ang candy sa harap ng reception ay masarap. Gusto mo? Sige. Lahat tiis lang. Sa loob ng ilang araw, babalik tayo at makahinga muli ng sariwang hangin. Natatakot ako na hindi ka makakakuha ng pagkakataong iyon. Sino? Ginoo? Sino ka? Maaaring hindi mo pa ako narinig, pero kilala kita. Tipan ng takip silim. Mayroon kang mahabang abot. Naglakas loob na iabot sa huwak siya. Ang paghahanap mo sa lugar na ito ay nangangahulugan na si Spider ay naaalis na. Kaya ang babaeng assassin na yon ay tinatawag na Spider. Nasa impyerno na siya. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sasamahan mo siya sa lalong madaling panahon. Ikaw ang pupunta sa impyerno. Walang kwenta. Inalis niya ang isang ekspertong B-rank ng napakadali. Kaya pala siya nag-isa lang. Kayo, makipaglaro sa kanya. Isang A-rank, 2 B-rank, at isang maayos na squad ng labanan. Wala siyang pag-asa. Kahit isang S-rank hindi kaya ang group attack namin. Parang paggamit ng kanyon sa lamok. Medyo parang walang sportsmanship. Tapos na ba kayo sa daldalan? Simula nang dumating ako sa Ilog Hawak. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng disenteng kalaban. Ang batang ito ay nagmamakaawa na palo. Ibigay ang kanyang hiling. Hayaan mo siyang kunin. Ang iyong kamao ay may sapat na lakas, pero kulang sa bilis. Ang iyong palad ay sapat na maliksi, pero kulang sa pananakot. Iyan ba ay kuko ng agila? Mas parang sa maya. Lahat, sabay-sabay na atake. Patayin siya. Gaya ng inaasahan kay Panginoong Kael. Ngayon, talaga namang binuksan mo ang aking mga mata. Ano?
Siya ba si Panginoong Kael? Paano nangyari iyon? Si Panginoong Kael ay isang alamat sa buong madilim na kaharian. Bakit siya narito? Sugo? Mukha siyang napakabata. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Hindi mo kilala si Panginoong Kael? Hindi mo ba nakikilala Soul River? Ang mamatay sa kamay ni Panginoong Kael. Ikaw ay walang kahihiyan. Alam mo ba kung bakit ko ginamit ang Soul River? Ang mga patay lang. Ang nag-iingat ng lihim. Panginoong Kael. Bakit magabala? Ang batang dinukot mo, nasaan siya? Nasa loob ng kwarto. Kung kami ay kahit isang hakbang pa lamang ang huli, malamang hindi na siya aabot. Kaya kailangan mong makipagtulungan ng paunti. Gawin mo ng mabilis. Ang ama ng bata ay naghihintay pa rin sa kanya. Ang banal na kapangyarihan ni Panginoong Kael. Sa wakas ay nagkaroon ako ng karangalan na masaksihan. Ang banal na kapangyarihan ni Panginoong Kael. Sa wakas, nasaksihan ko na ito. Antas SS. Kaya pala ang lakas ng presensya mo. Ang mga kasanayang Antas SS lang ay hindi makapagpapasunod sa tipan ng takip silim. Sa bawat utos mo, sa likod ng lalaking ito na nakaitim, ay tiyak na isang organisasyon na napakalakas na nakakatakot. Ang galaw na ito na ginawa ko lang ay isa ring nakamamatay na suntok. Hindi mabilang na mga master ang namatay sa kamay na ito. Kahit ang kagalang-galang na Panginoong Kael ay hindi na iwasan ang galaw na ito. Isang SS rank lang, at naglakas loob kang kumilos ng walang ingat sa aking lupain. Umalis ka. Akala ko, ang banal na kapangyarihan ni Panginoong Kael ay yabang lamang ng Asura Hall. Ngunit hindi ko inaasahan na walang kahit anong kasinungalingan. Magsalita ka. Sino ka ba talaga? Ako ay mula sa Sagradong Santuario. Ang malamat na Sagradong Santuario. Talaga bang umiiral? Oo. Ako nasa pinakamababang antas ng Sagradong Santuario, isa sa 18 itim na sugo. Kahit na ikaw ay si Kael, gustong yugyugin ang Sagradong Santuario, hindi iyon magiging madali. Ang Sagradong Santuario ay talagang pambihira. Kahit isang SS rank ay isa lang, itim na sugo. Kung gayon, ang kataas-taasang Sagradong Master. Anong uri ng kapangyarihan ang dapat niyang taglayin? Yang sinumpang tipan ng takip silim. Talagang kinukulong nila mga bata sa ganoong lugar. Demonyo. Kumuha ng isang koponan sa overseas na punong tanggapan ng tipan ng takip silim. Gusto kong ang organisasyong ito ay mawala sa madilim na kaharian bukas. Silas, narinig ko na ikaw lang mag-isa ang nagligtas sa anak ni Ginoong Warren. Masyadong delikado iyon. Nasaktan ka ba? Tingnan ko. Ano bang pwedeng mangyari sa akin? Kayo dalawa ay
Nag-aalala sa akin? Sino bang nag-aalala sa iyo? Nag-aalala, wala. Tama. Nasaan si Binibining Show? Ipinadala sa mga kasama. Bangkay na lang. Binibining Hale. Naalis na ang banta. Maaari ka nang magpahinga ng maluwag. Matagumpay na natupad ang kahilingan ni Tio Hale. Huwag kalimutang bigyan ako ng magandang review. Kaya, aalis ka ba sa ilog hawak? Akala ko makakaalis ako agad. Pero biglang nagpakita ang sagradong santuaryo. At ngayon hindi ko maiwasang mag-alala. Saan pa ba ako pupunta? Kung tutuusin. Isa lang akong security guard. Sige. Di bumalik ka sa security department. Hindi ako aalis. Hindi ka ba masaya? Huwag kang magaling. Di mag-aayos ako ng gamit ngayong gabi. Hindi, baka hindi ngayong gabi. Director Thorne, niyaya ako sa pelikula. Aalis na ako. Silas,